what's up mga gar? So update lang tayo sa fish farm natin kasi bumagyo dun sa Bulacan. Bumagyo din dito kaya medyo may mga nangyari sa isda natin. So update natin sa mga monster fish natin. Yan, okay lang sila, matitibay yung mga yan. Flower horn natin, drop cock pa din tong isa natin. Mega man din pa rin. Napakasigla pa rin. Solid na solid pa rin. Kapang din. Okay, may Toblerone mirror siya ngayon. Nakakain lang niya kasi. So, update sa mga gapi natin. So, nangyari sa gapi natin nung bumagyan ng walang tigil. Sumobra yung lamig ng panahon. Sa sobrang lamig, nagka-moist na tong mga aquarium ko. Ayun, namatay lahat ng fry natin. Tsaka breeder, isa na lang. Namatay din isa natin breeder na female. Pati sa ano natin, albino ko eh. Iisa lang natirang fry. Kung kita nyo man, ayun siya. Ayun. Iisa lang natira. Breeder natin na female. Ayan pa rin, buhay na buhay. Ito, wala nang laman to. Kinuha ni AFR. So ayun, nag-reset tayo dito. Kung napansin nyo, kulay blue yung tubig. Nilagay ko dito yung alligator gar kasi tumalon sa aquarium. Tapos dito sa 5 gallons natin, may flower horn dyan na pinapalaki ko. Kasi wala naman ako nalagay dyan eh. So update naman dito sa backyard, sa side yard. Kasi nasa gilid. Dito pa rin yung mahiwagang danyos. Tapos kung alam nyo isda na yun, hindi ko rin alam kung anong isda yan. Bigyan lang sana ng tito ko. Ayan. Yan yung update sa 75 gallon natin. Community tank na yan. Ito, nawala na yung mga damboyer, namatay na. Hindi kinaya lamig. So, nandiyan yung red ear slider natin na pinapalaki. RDSS, okay na okay, solid pa rin. Dumami na sila dyan. Namatay na yung mga lahat ng breeder ko dito. Puro fry na tira. EBM, fry tsaka isang male na tira kasi binili ng tropa natin yung isa kong breeder tsaka isang male. HB Platinum Blue. Ayan, lumalaki na yung mga fry kung kita nyo. Yan o, lumalaki na. Ang tataba nila, busog na busog sa ano, BBS. At solid lalaki yung mga yan. Hintayin nyo lang yung magiging breeder natin dyan. Ayan, PKBM, cheetah, tsaka yung mga ano natin dyan, mga gapi na tawag dito, tuxedo ko, short body na bansot na. Ano yung mga fry nun eh. So nung bumagyo dito, daming nangyari. Medyo bumaha dito, nagkamatay yung mga fry natin tsaka ibang breeder. Pero okay lang yan, parte na pag-iisda yan eh. May namamatay, tapos may nanganganak ulit. So hanap lang tayo ulit ng mga breeder ng mga strain natin. Yung RDSS tsaka EBM, hayaan ko na lang muna sila doon. Pero tinututukan ko talaga ngayon itong albino ko eh. Siguro by next month hanap tayo mga breeder na ito. Kasi sayang din to. Iisa lang siya dito. Tsaka ito rin eh. Pero may ano na ako dito. Di ba nga ano kinuha ko to, namatay yung isang male dito on arrival dito sa akin. Patay na nung nasa aquarium, nung inaano ko na sa tubig, sa plastic. So sabi nung pinagbilang ko, papalitan na lang daw niya. E yun, may breeder tayo na male ulit dito. Sana mapadami natin. So bala ko dito is lagay na lang natin siya doon sa ano, sa tub. Kasi mas hindi lumalamig yung tubig doon eh. Wait lang pala, paano napapatay ang gripo dito eh. So yun,
Kaya padamihin yung glass belly na yun kasi namatay lahat ng fry nun. Walang natira kahit isa. Sayang nga, dami nun eh. Nasa 30 pieces siguro yung fry nun. So tag 50 na fry yung dalawang female ko nun siguro. Nasa 30 to 40 pieces. Tapos namatay lahat. Pati ng pag-iisda pa eh. So yun lang update natin mga gar. Update lang yung sa albino ko eh. Medyo lumalaki na. Kaso wala pang male eh. Pero kung papalaki ko tong fry na to, sana male to. Kaso mukhang matagal pang lalaki to, ang liit niya eh. Ayun yung pinakabansot sa kanila eh. So itong FH, kung curious kayo kung anong strain to is ano to, SRD tsaka Alawi cross. Hindi ko lang alam kung male or female kasi fry, ano pa siya, hindi pa nga siya juvie size eh, fry pa lang yan. So yun ang setup natin. Hala, tumakabit. So update lang natin yun, no? Konting update lang sa mahiwaga nating farm. Tapos itong natira pa sa akin na tuxedo ko yun na glass belly, medyo may deformity siya. Hindi ko lang alam kung tutuloy ko pa to eh. Kasi nung nanganak to, dami ko nakita may deformed din na katawan. Hindi ko alam kung namamana ba yun o ano. Well, deformity siya siguro. So siguro hindi naman namamana yun, no? Na-adjust ko lang to. Yan. So yun, yun lang naman ito ma-update natin dito. And yun lang ma-update natin dito kasi yun lang naman nandito pang isda natin. So by November siguro or October, nakaroon tayo ng mga bagong breeder ng albino koi. Iipon pa ako eh. So bale, bibili lang ako ulit ng 2 pairs. Ay, 1 pair pala. Or upgrade na sa Acre. Pero iniisip ko, albino koi na lang muna. Kasi may Acre jeans naman to eh. Kaya kung maglalabas siya ng albino koi red ear. Yung red talaga yung ear niya. So kung makapanganak tayo, so mapapalaki natin yun dun. Solid. Kasi magkakaroon tayo ng legit na Acre galing sa albino koi na ito, binili lang. Tsaka yun ang magiging mismong breeder natin para mas gumanda yung strain natin ng albino koi na pwede maging Acre. Kasi kay Gappiness to galing eh. May may genes ng Acre tong mga albino koi nya. Magkakaroon ng red ears yan. Hindi siya fully albino koi lang. So yun lang ang update natin mga pre. Meron naman pa pala, kwento lang tayo saglit kasi dami rin nangyari dito nun. Yung natin, AFR natin, kinuha na ng tropa natin. Napalaki ko na yun eh. Siguro nasa ilang weeks sa akin, napalaki ko na konti. Kaso namatay yung male nun. Di ko lang alam kung nasabi ko na sa video yun dati. Pero yun, nakuha na niya. So sana mapalaki natin yung pride ng albino koi, tapos mabreed natin ulit dito. Pero kung di natin mapalaki, malas naman, pero okay na rin yun. Di pa naman ako yung experienced breeder ng gapi eh. Actually this year lang talaga ako nagsimula mag-breed ng gapi, pero nasa 4 years na ata ako nag-aalaga ng isda. Since 2019 pa ako nag-aalaga ng isda dito eh. So may experience na rin ako sa pag-alaga, no? Hindi lang sa pag-breed ng gapi kasi fish keeper lang talaga ako nun, hindi ako yung fish breeder. Napag-breed na ako ng molly dati pero hinayaan ko lang yan eh.
Dumami lang sila sa aquarium mag-isa. Pakain lang ako, tapos yan, dumadami na. Ngayon kasi tinututukan ko na yung mga pag-breed ko. Hindi kamukha ng dati. So ano lang naman, konting kwento lang sa fish keeping life. Hanap tayo ng mga breeder natin dito. Maganda sana yung outcross to para mas gumanda yung jeans eh. Kaso mukhang kukuha na lang ako ulit kay Gappiness para quality pa rin yun. Wala pa kasi yung ibang kilala na albino ko ilang binebenta na ano eh, na medyo hindi pricey. Kasi alam niyo naman albino ko tsaka acre, mamahalin. Bili ko nga dito ano eh, ano yata 400 sa 1 pair na yon. 400 or 500 yata, hindi ko sure. Pero alam ko 400 lang yan. 400 para sa pair na yan. Ngayon naging female na lang kasi namatay yung male natin. Maselan din pala sa tubig yan. So ano lang naman, at least magiging trio to pag nakabili ako ng pair ulit. Siguro next month. Okay, sa birthday ko. Lapit na ng birthday eh. Baka may makaipon ako nun. O baka may magregalo. O baka naman. Hindi, joke lang. So yun ang update natin. So mas napansin ko, mas strip ng ano, gapi lumaki pag ano, hindi nakatank. Sa experience ko, mas mabilis sila lumaki sa mga tub kaysa sa aquarium. Kasi itong ano ko, ayan, yung isa kong ano, albayan ako dito. Siguro nasa ano na to, magwa 1 month old na yata to eh. Ay hindi, wala pa pala, mga 3 weeks pa lang yata. Oo, 3 weeks or 4 weeks pa lang. Hindi pa rin siya lumalaki ng ganong kabilis kamukha doon sa RDSS natin. Halos sabay lang sila pinanganak nun eh. Mas nauna pa nga yung RDSS ng 3 days yata. Pero yung RDSS ko halos jubi size na. Tapos ito, fry pa rin yung pagkakita. So yun ang experience ko. Mas hiyang ako sa mga tubs kaysa sa aquarium. Mas hiyang ako sa pag-breed kaysa sa aquarium. Siguro gagawin ko lang itong mga show tank. Kunyari nagbebenta, kunyari doon lang nagbe-breed. Tapos pag meron na akong pwedeng ibenta, dito ko lalagay para sila makapili ng mga isda. So yun ang iniisip ko. Pero kung 5 gallons, pwede rin naman kasi maliit to. Makakain sila ng mabilis. Kaya kasi itong mga to 15 gallons to eh. So balak ko, dito ko papanganakin yung mga ano, female. Tapos di pa naman temporary tong FH dito eh. Bali yung isang FH doon, pag na condition ko na, bebenta ko na yan. Kasi ito lilipat ko doon. Kasi ito lagyan ko ng breeding cage dito. Tapos dito papanganakin yung mga ano, female. Magpapakain ako dito mga 2 weeks at iwan ko dito ng 2 weeks yung fry. Tapos lilipat ko sa mga tub para mas mabilis yung growth rate. So yun lang naman update natin mga gar. So munti nating fish shop, ay fish farm. Ayan. So yun lang naman mga gar, no? Fish out.